the peace of God. Now, the question is that, how we can have peace of God? Sobrang linaw po nung pagkakasabi ni Paul, no? Nung pagkakasabi ni Paul about peace of God, binigyan niya tayo ng instruction. So, number 1, for you to experience the peace, you need to choose the rejoicing part ng buhay. May nakita po ba kayong anxious na masaya? Hello? Meron po ba kayong nakitang masaya? Na depressed? Meron yung mga balat kayo po. Kunwari masaya. Pero hindi. Actually, mafe-feel nyo yun. Kung Kristiyano tayo, ang tawag doon. Dahil Kristiyano tayo, I should say, no? Ang tawag ko doon, discerning spirit. Made-discern mo eh. Yung tao pag may pinagdadaanan. Mapapansin mo sa hinatsa ng mukha. Ngayon pa lang, alam mo na eh. Mapapansin mo yung tao kapag walang pera eh. Makikita mo talaga yung mukha pagkita mo pa lang, alam mo nang walang pera to. Mapapansin mo sa hinatsa ng mukha kapag may pinagdadaanan. Tama? Mapapansin mo rin, pag utang yung problema, halata mo yun eh. May mga ano yan, may mga clue ba? Okay? Meron kapag broken hearted. No? Pag niloko, ha? Kumari, ngiti-ngiti yung pala. Di ba? Hindi na makahinga. May kilala kaming mga ganon. Okay, so hindi na lang magsasalita. But anyway, wala naman sila dito. Hindi po kayo yun. Okay, katabi nyo. So okay, rejoice! Sabihin nyo nga po, rejoice! Rejoice! Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Now, the book Joy, 60 plus times, yun yung sinabi natin kanina, no, na sinabi. Pero, ang tanong is how Paul can say that, pero nandun siya sa kulungan na kung saan hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Hello? Marami sa atin, hindi natin nagagawa yung gusto natin gawin eh. Kasi pwedeng we are lack of time, we are lack of, alam mo yun, we are space bound eh. Okay? Kung baga, time bound din tayo kasi may mga trabaho tayo. Pero si Paul, kung tayo, hindi natin nagagawa mo dahil may problema tayo or meron tayong may boundaries tayo sa buhay. How much si Paul? Kasi si Paul nakakulong. At nung time po na yun, walang internet, walang TV, walang kuryente, walang, ano pa bang mga wala nun? Walang, sige, mag-isip kayo nung wala nung time na yun, na meron kayo ngayon. Walang mall. Walang online shop. Walang parcel. Hello? Hello po? Pag sinabi kong hello, sabihin nyo hi. Hello? Hi. Alright. So, para makita ko kung gising pa kayo. Okay? So, wala yung mga bagay na meron tayo nung panahon ni Paul. Nung panahon ni Paul, sobrang hirap. Ang hirap po nung panahon na yun. Kaya yung sinasabi ng mga kabataan ngayon na, ang hirap-hirap ngayon. Well, kung isipin mo, yung mga ninuno natin nakipaglaban sa Amerikano, sa Hapon. Ikaw gigising ka, mag-uurong ka lang, hirap na hirap ka. Hello? Ni underwear, sorry sa word. Hindi man malaban, nagagalit pa sa nanay yung mga bata ngayon, di ba? Kahit yung mga may edad ngayon. So sabihin, hirap na hirap, ganito. Yun ang mga ninuno noong time na yun, gusto man nila mag-relax, nagtatago sila kasi yung Hapon, hinahabol sila. Yung Amerikano, nakukuha niyo po yung point? Kaya yun ang gusto natin makita ngayon. Yung buhay na lang ni Paul, napakahirap. Yung buhay ng mga ninuno natin, ang hirap-hirap na nun. How much more yung buhay ni Paul nung time na yun? Na tinutugis pa siya, anong sipat Gusto siyang patayin ng mga tao, binubugbog siya. Diba? Gusto siyang bugbugin. Ngayon, simply because, kaya nagagawa yun ni Paul, no? Because Paul knows, alam ni Paul, kung sino yung Diyos niya. At yung Diyos na yun, yung nagbibigay ng peace. Sabi niyo, peace. Peace. Alright, that's why nasasabi niya yung rejoice. May pinagdadaanan siya pero meron siyang peace. Alam niyang papatayin siya pero kalmado lang siya. Okay? Meron ba dito yung ganon? O kapag may problema, share ka na, anxious na. So, yun yung isa po sa sikreto, no? Rejoice. Next!